Okay, share natin to ngayon. So, this week, may nangyaring konting aberya dito sa setup natin. Particularly yung nakikita nyo, no, na EP-Ever Solar Charge Controller at itong ating Gentai Power na lithium-ion phosphate. So, nag-start siya na-observe ko siya nung Tuesday. Friday na ngayon. No? Tuesday, umuwi ako. Nagtaka ako kasi yung level ng battery natin is around, ano na lang, no? Nasa 13.0. No? 13.0. 13.0 is ano yun? Anong level nun? So, around 30%. No? Halos di siya nag-charge na yung battery level niya. So, nagkaroon ako ng idea or nagkaroon ako ng hinala na baka merong problema sa setup. No? So, tinroubleshoot natin, napansin natin na nag-trip pala yung single pole type circuit breaker. So, dahil nga, kung napanood yung ating game plan, gumamit lang tayo dyan ng dalawang single pole type circuit breaker. So, ito siya guys. Oh. Ito yung isa. So, yun. No? So, napansin ko, nag-trip pala yung circuit breaker na nilagay natin. No? Yung circuit breaker na papuntang battery, syempre. So, ibig sabihin, either nagkaroon ng short circuit or nag-overcurrent. No? So, ang ginawa natin, binalik natin. No? Prines natin to. Pag prines nyo down to, is mabubuo ulit yung circuit at mag-open yung solar charge controller. No? Ibig sabihin nung nag-trip ito guys, so ganito yung trip niya. Naka-angat siya. O, ano, ibig sabihin niya na, yung line niya hindi magkaruktong. No? Pag nakaganyan, nag-trip na siya. So, kailangan ipe-press down nyo para mabuo yung circuit ulit at mag-open yung EP-Ever. So, ganun ang ginawa ko. So, nung press down ko siya, gabi yon, evening time, walang solar, no? Hindi siya nag-charge. Hindi naman siya nag-trip. Ibig sabihin, hindi siya short circuit. Diba? So, dalawa lang naman para mag-trip ang circuit breaker. Short circuit, overcurrent. So, dahil nga hindi siya short circuit, ibig sabihin, ang reason kaya siya nag-trip is overcurrent. So, napaisip ako kasi 50A solar charge controller to. Tapos, sinet lang natin yung EP-Ever natin ng 30 ampere charging current. So, paano magti-trip yun? Paano mag-overcurrent? Okay. So, ang ginawa natin, after that, inobserve ko siya. Kinabukasan, nakaganyan pa rin, naka-install pa rin siya. Hindi ko siya tinanggal. So, nag-trip siya Wednesday. Nag-trip siya. So, pinapa-manual, manual favor na lang yung tao sa bahay. No, yung tao dito sa bahay, pinamanual favor ko na lang na i-press down yung ating single pole type para mag-continue yung charging niya. So, nagtatrip siya. Siguro sa maghapon, during the charging ng Gentai, mga 5 beses siya nagtrip. So, doon ako nagkaroon ng idea na baka ang problema is hindi overcurrent talaga or baka yung ang problema is may problema na doon sa internal component ng ating circuit breaker. So, to troubleshoot that, tinanggal ko siya at kinabitan ko muna siya ng ibang circuit breaker. So, napaka-importante rin guys na meron tayong kahit papano na extra circuit breaker. No? Kung meron kayong solar setup, mas magandang may extra circuit breaker kayo. So, ito yung nakikita nyo ngayon. Extra circuit breaker ko to. Pero syempre, kung maglalagay kayo dyan, paalala lang, dapat kung may extra kayo, medyo mataas yung ampere niya, no? Ampere rating niya. No, na ilalagay nyo as extra. So, ang kinabit ko sa kanya for the meantime is 60 ampere yung rating niya. So, dapat 50 ampere lang yung kanyang ideal na na kung i-compute natin yung sa sizing ng circuit breaker, dapat 50 ampere lang talaga. So, dahil lang extra ko lang dito ay 60 ampere, so pwede na yon, no? Rather than lalagyan ko siya ng circuit breaker na mas mababa. So, lagi lang yung magti-trip. So, hindi ganun guys. No? Kailangan
Pag may extra kayong circuit breaker, kung bibili kayo na para lang for spare use lang, so bibili kayo ng mas mataas yung rating niya. Okay? So, ganun ang ginawa natin. So, ito ay temporary lang, no? So, in-install ko siya ng Wednesday night. So, ayan. Dahil nga, 2-pole. Pero ang nangyari doon kasi sa setup natin, hindi ko ginawang 2-pole yung may hindi dalawang line yung pinadaan ng circuit breaker. Yung positive line lang. So, ang i-utilize lang natin, yung isang linya ng 2-pole. So, ayan, pansin nyo? Yung positive line lang yung nakalagay sa circuit breaker. No? So, in-observe ko siya kahapon. So, sa maghapong pagcha-charge niya kahapon, hindi siya nag-trip. No? Ngayon, Friday, maghapon din, kanina maaraw, nag-charge siya ng more than 1 kWh sa maghapon. Nakargaan yung ating battery. Hindi siya nag-trip. So, isa lang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin, yung single pole type na circuit breaker natin ay may problema. So, may problema na to sa component niya sa loob. So, kailangan na siyang palitan. So, for the meantime, para hindi maantala yung ating harvest, no? Kasi hindi pwede tayong hindi pwede tayong tumambay lang, no? Sayang yung may harvest natin sa araw-araw. So, napaka-importante naman may spare. For the meantime, yung spare muna yung gagamitin natin. Pero naka-order na ako ng kapalit niya. So, ang plano ko is hindi ko na muna gagamitan ng ganitong type. Single pole type din ang ilalagay ko sa kanya, pero yung ganito, MCB na single pole, no? So, pinaplano natin na babaguhin na rin natin to. Itong galing sa solar panel na wire, no? Pero sabi ko nga, hindi to, kung napanood yung game plan, hindi to galing sa solar panel, galing to sa battery natin na 24 volts, no? Ayun. So, yun ang hinihintay ko ngayon, yung order natin para maybe next week magawa ko na siya. Pero yun nga, dahil nga kailangan tuloy-tuloy lang ang harvest, napaka-importante na meron tayong spare.